Kaugnay pa rin sa bakbakan sa Lanao del Sur, makakausap natin si Brigadier General Restituto Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Magandang tanghali po, Brigadier General. Magandang tanghali, Rocky, at sa lahat po na nanonood at nakikinig. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo, sa mga ulat pong lumalabas, nagsimula yung bakbakan dyan sa Lanao nung atakehin yung isa sa mga detachment. Unang pagkakataon ho ba na inatake yung detachment na yun ng grupong ito? Opo, isang detachment po ng 51st Infantry Battalion sa lugar po ng Barangay Bayabaw, dyan po sa may Butig. At ito po inatake ng late Saturday, nitong nakaraang weekend, at umabot ang bakbakan hanggang sa susunod na araw nang sila ay na-reinforce ng ating mga kasamahan. At hanggang kahapon, meron pa rin pong bakbakan sa lugar na yan, at ang ating po mga tauhan ay nagmo-mobilize upang masugpo ang mga puwersa na to. Bago po nito, wala namang naitalang bakbakan or intelligence information man lamang na may ganitong magiging pagsugod itong grupong ito? Wala po. At sa katunayan, matagal na pong tahimik yung lugar na yan. Maliban na lang ho nung nagsimula po ang insidente nung Sabado po ng gabi. Yung mga ulat din pong lumalabas na posibleng kaanib ito ng ilang MILF dun sa area, ano po masasabi nyo rito? Maayos naman po ang naging usapan natin sa MILF kasi po itong grupo na umatake dito sa detachment ng 51st Infantry Battalion nung weekend hanggang sa ngayon na katunggali ng ating mga tropa ay nakalocate sa malapit na kampo ng MILF at kung saan nakatira ang mga pamilya nila. Pero inactivate po ng ating mga kasamahan dyan ang mekanismo sa peace process at ang AJAG ay naging active. So, hindi po nagkaroon ng komplikasyon laban po sa mga kausap natin sa kabilang panig. Lumisan na po sa lugar ang mga miyembro po ng MILF para hindi po maging complicated ang sitwasyon dyan. So, ito pong peace process mechanisms ng AJAG ay naging epektibo po para ma-deconflict po natin. So, bagong grupo ho na binabanggit nyo itong grupong ito, saan po sila kaalyado? Ito pong grupong to, batid namin, ay kabilang dun sa grupo na dating pinamumunuan ng isang teroristang na-neutralize na natin noong 2012. Ito ay teroristang kinikilalang si Sanusi na alyado sa JI. At kasama sa kanyang mga naging tagasunod ang magkapatid na Maute na pinaniniwalaan namin ngayon na siyang namumuno dyan sa grupo na yan. Nabanggit niyo po, dati silang pinamumunuan ng isang Indonesian, tama ho ba? Indonesian terrorist. Pagkatapos bang mapatay itong teroristang ito, ano na yung intelligence information sa kanilang grupo? Ang aming pong napag-alaman noon ay matapos pong neutralize itong si Sanusi, naglaylo na po at nag-disband po itong grupo na to, kaya hindi po natin nasundan ng matagal. Pero apparently, nandyan pa rin po sila, kaya nga po ngayon, yan po ang lumalabas sa ating mga nakuhang impormasyon na yung magkapatid na yan ang siya nangunguna po ng grupo. At nabanggit nyo nga, kausap nyo na po yung MILF. Nung umalis ba sila doon sa area, meron pa rin mga naiwan at nakikipag-coordinate sa inyo or totally talagang ay pinaubayan na nila sa inyo itong operasyon laban dito sa binabanggit nyong bagong grupo? Ayon po sa report ng ating mga kasamahan dyan, lumisa na po sa lugar lahat po ng kasama ng MILF, pati na po ng ibang mga miyembro ng kanilang pamilya. Kaya ang naiwan na lang po dyan ay yung mga kasama sa grupo ng Maute Brothers na ito na kasalukuyan ngayon na napapaligiran na ng ating mga kasamahan. Meron bang posibilidad na itong pag-atake may kaugnayan dun sa sinasabing pagkilala daw ng Jemaah Islamiyah o ng ISIS mismo dito sa mga grupo na nasa Pilipinas? Meron ba kayo nakikitang ganong anggulo? Wala po kaming nakukuha ang ganyang impormasyon sa kasalukuyan. Pero hindi po nalalayo na maaaring sumabit din sa issue na yan ng mga ibang teroristang grupo, lalo na kinikilala nila na yung grupo na yan ng Daesh ang tanyag ngayon. So, para ho masabay po sila sa usapin na kasalukuyang nagaganap tungkol sa grupo na yan, hindi po nalalayo na pwede nilang sakyan ang issue na yan. Pero tulad po ng sabi natin, meron po tayong mga grupo sa ating bansa na nagpapahayag ng simpatiya
o inspirado ng grupo ng Daesh, pero hindi naman po directly nakaugnay. At ito po ay ang aming paniniwala hanggang sa kasalukuyan. Kung hindi po ako nagkakamali, isang sinasabing bomb maker, yung napatay na Indonesian na terrorist na dating pinuno nitong bagong grupong ito. So, meron ho bang fear na magkaroon ng retaliatory attacks at bombings dun sa area? Kumusta po yung security dyan sa Lanao del Sur? Kasalukuyan hong merong ginagawa tayong military operation dyan para masugpo itong grupo na to. Pero kabilang po sa angkop na tinuturo nung si Sanusi na affiliated sa JI, maaari po na meron siya mga bomb making skills na binahagi niya sa mga kasama niya. Pero lahat po ito ay masusi pa namin tinitingnan at hindi pa po namin napapatunayan ng gusto. Tututukan lang ako lamang po yung MILF kasi nababanggit na malapit nga yung kanilang kampo roon at may mga ulat na nagsasabing posibleng isang commander mismo ng MILF ay may mga tauhan dito sa inyong mga nakasagupa. So may direct communication ho ba kayo or after nung umalis nung mga tauhan doon talagang totally military na lamang yung nag-ooperate dun sa area or talagang meron kayong backdoor ika nga na nakakausap nyo sila at na-update sila tungkol sa nangyayari sa kanilang lugar? Tropa na lang po natin na nag-ooperate sa lugar na yan at ang mga katunggali dyan ngayon ay yung mga grupo nga po ng Mountain Brothers. Pero hindi po nalalayo na may ilan po sigurong kamag-anak nila na maaring hinihila na ang kasapi ng MI na maaring tumulong. Pero hindi po sila kabilang dun sa kabuuan po ng MILF na patuloy nating kaugnay at kausap na at lumayo na po sila sa mga kaganapan ngayon para hindi ho magkaroon ng komplikasyon. So General, sa ngayon po, ano yung eksaktong nangyayari doon sa area? Kasi nabanggit na may mga helicopter gunship na at bombers na pumulbos doon sa lugar. Ano na po yung sitwasyon mismo doon sa area? At ilan po yung tinitinang kalaban ng mga tropa ng militar doon? Noong nagsimula po ito nung weekend, nag-conduct po tayo nung linggo ng airstrike at bilang pagsuporta sa mga tropa natin doon sa lugar. Sinundan po ito ng airstrike na naman kahapon matapos na nagkaroon po ng ambush sa isang convoy ng ating mga tropa na nagdadala ng suporta sa ating mga kasamahan. So, yung sinagawa pong air support operations kahapon ay kinabilangan ng MG-520 at ng OB-10. At sa ngayong araw, wala pa po tayo nakukuhang update, pero patuloy po yung operasyon na yan at hindi po natin nais-disturbuhin yung ating mga tropa samantalang nagsasagawa sila ng operation. Kaya po hindi namin nakukuha pa yung mga updates nila for today. Meron ho bang concern na mag-spill over ito sa ibang area? Meron ho ba kayo nakikitang ganon? Initially, meron po kaming pangangamba, pero matapos na nakausap po ang ating mga kausap sa panig ng MILF, naniniwala po kami na na-deconflict na po natin ito at malolocalize po natin ito sa madaling panahon. Binabanggit nyo, minamadali na yung pagsugpo dito sa grupong ito kasi papalapit na rin po yung eleksyon. At alam naman natin na kapag nagsimula na yung kampanya para sa local elections, mas mainit pa yung magiging sitwasyon dyan, lalo na sa area na yan. Meron ho bang concern din dito ang AFP? Yun nga po ang dahilan, kaya patuloy po ang ating sinasagawang mga operasyon, hindi lang po sa lugar na yan, kundi sa lugar ng Sampasulta. At tulad nga po ng inanunsyo ng ating mga kasamahan sa pulis, ito pong Lanao at Maguindanao ay kasama sa mga IWA o Election Watch List areas. At madami po ditong nagkalat na mga armadong grupo, na mga private armed groups. Kaya hindi po namin lilimutan yan at nakalagay po yan sa aming konsiderasyon. Kaya nga po minamadali natin lahat ng mga ginagawa nating security operations. Kasi hangad po natin na magkaroon ng matahimik at maayos na eleksyon, lalo na po sa lugar na yan. Panghuli na lamang po, General, siguro mensahe nyo na lamang po dun sa mga nakatira malapit dun sa lugar na nangangamba na baka lumala itong kaguluhang ito dun sa kanilang lugar. Nasa inyo po ang ere, General. Maraming salamat, Rafi. Ito po ay isang pagpahayag, lalo na po galing sa mga miyembro ng Armed Forces na pinamumunuan ng ating butihing hepe na si General Hernando D.C. Riveri. Huwag po kayo mag-aalala, ginagawa po ng ating mga kasamahan dyan ang kanilang abot-kayang
gawain para magawa natin maibalik sa maayos at katahimikan ng lugar nyo. Ang hiling lang po namin, magmuna kayo pong babalik sa mga residential areas nyo dahil patuloy pa po ang kasalukuyang operasyon na isinasagawa natin laban po sa grupo na nakatunggali ng ating mga tropa at umatake sa ating himpilan dyan sa may barangay Bayabaw. So, pagpaumanhin nyo lang po at hintayin po nating matapos at ina-assure po namin kayo na patuloy po nating gagawin ang ating kinakailangan gawin, lalo na po sa pagsugpo sa grupong ito na nagsimula po ng away nung Sabado po ng gabi. At yan lang po, at kung may makuha po kaming impormasyon at bibigay kayong impormasyon na makakatulong, mapabilis itong mga operasyon na to, bukas po ang aming mga tanggapan at ang tanggapan ng mga pulis para kunin po ang inyong mga isi-share na impormasyon at saka tulong na may bibigay. Maraming salamat po at maraming salamat din natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Brigadier General Restituto Padilla, ang tagapagsalita ng AFP.